Hi! Hello! Ako muli si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Serbisyo Lady dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Meron naman po ako pang isa pang balita. Siguro kung kayo mga magulang, nako, dapat panoorin po ninyo at i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong kapwa, mga parents, kung may ganitong pangyayari sa inyong anak. Buong linggo mababasa ang kolumn ni Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod nasa internet din www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong, hindi lang pang radyo, pang dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number 1 pahayagan ng Global Pinoy. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Nagbabalik si Dr. Hilda Ong sa pagpapatuloy ng kanyang special issue ngayon dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. PNP pinalakas ang kampanya kontra bullying. Mga estudyante maaaring magsumbong sa Police Assistance Desk para sa tulong proteksyon. Kasunod na nga nagkagigimbal na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante, 3 at ikinasugat ng marami pang iba. Muli nga pinaktibay ng Philippine National Police o PNP ang kanilang kampanya laban sa bullying sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas madaling paraan para makapagsumbong ang mga mag-aaral ng anuman uri ng pag-aabuso o pananakot na kanilang nararanasan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co, maaring dumulog ang mga estudyante sa mga Police Assistance Desk na nakatalaga malapit sa mga paaralan upang magsumbong ng mga kaso ng bullying. Binigyan din niya na meron ng umiiral ng mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga kabataan laban sa pananakot, ngunit kinakailangan umano maging mas aktibo ang pagpapatupad ng mga ito. Sinabi ni Colonel Co na panahon na upang gawin mas seryoso at agresibo ang kampanya laban sa bullying dahil hindi sapat na nakasulat lamang ito sa mga pulisiya at regulasyon. Aniya, mahalagang makaroon ng agaran aksyon upang maagapan ang mga problemang maaring humantong sa mas malalang trahedya. Lumabas ang pahayag ng PNP matapos ang madugong insidente sa San Jose National School sa Tacloban City kung saan 2 menor de edad na estudyante ang umano'y nagpaputok ng baril sa loob ng campus. Ayon kay Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy, isa sa mga anggulong tinitignan ng mga investigador ay ang posibilidad na nakaranas ng bullying ang 2 suspek bago naganap ang pamamaril. Gayunpaman, nilinaw ng PNP na kahit pa mapatunayan ang aligasyon ng bullying, hindi ito maaaring maging dahilan o katwiran para sa marahas na pag-atake. Iginiit ni Colonel Co na walang anuman uri ng pananakot ang makapagbibigay katwiran sa pagkitil ng buhay at pananakit ng kapwa. Patuloy din sinusuri ng mga otoridad kung may pananagutan ang mga magulang ng mga suspek, lalo na sa usaping na pag-akses ng mga menor de edad sa mga baril ng ginamit sa krimen. Bilang tugon sa nangyari, inuutos ni PNP Chief
General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng police units sa bansa na repasuhin ang umiira na seguridad sa mga paaralan. Layunin na pagsusuri na batukoy kung saan makaroon ng kahinaan sa pagpapatupad ng mga protokol at kung anong hakbang ang dapat gawin upang mapigilan ang mga kahintulat na insidente sa hinaharap. Kabilang sa mga pinag-aaralan ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga paaralan, mas malawak na koordinasyon sa mga school administrator at pagpapalakas ng mga programang pagkaligtasan para sa mga estudyante. Binigyan diin ng Child Rights Network ang CRN Philippines na hindi lamang sa loob ng silid-aralan nagaganap ang bullying. Maaari din ito maranasan ng mga bata sa kanilang tahanan, komunidad, mga pribadong lugar at maging sa social media at iba pang online platforms. Ayon sa grupo, kailangan palawagin ang pagtingin sa bullying dahil marami ng kabataan ang nakakaranas ng emotional, psychological at digital na pananakit at ibang aspeto ng kanilang buhay. Naniniwala ang CRN na ang pagprotekta sa mga bata ay hindi lamang responsibilidad ng mga paaralan kundi ng buong lipunan. Kabilang ang mga magulang, lokal na pamahalaan, pribadong sektor at mga institusyon may direktang ugnayan sa kabataan. Batay sa datos ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa may mataas na bilang na mga estudyante nakakaranas ng bullying. Ipinakita ng pag-aaral na 43% ng mga batang babae at 53% ng mga batang lalaki ang nagsabing nakakaranas sila ng bullying ng ilang beses bawat buwan. Isa sa bawat 3 estudyante ang nakakaranas ng bullying kada linggo. 28% ng mga kalahok ang nagsabing sila ay madalas pagtawanan o gawing katatawanan. 19% naman ang nakatanggap ng mga pagbabanta mula sa ibang mag-aaral. Marami rin ang nakaranas ng paninira ng reputasyon, pananakit, pagtataboy sa grupo at pagkasira o pagkuha ng kanilang mga gamit. Sa hiwalay na pagsusuri ng Philippine Institute for Development Studies, tinatayang 3 sa bawat 4 na estudyante ang nakakaranas ng isa sa higit pang anyo ng bullying noong 2022. Alinsunod sa Republic Act No. 10627 o Anti-Bullying Act of 2013, inatasan ang lahat ng paaralan na magkaroon ng malinaw na pulisiya laban sa bullying, mekanismo para sa pagsusumbong, agarang investigasyon at suporta para sa mga biktima. Saklaw ng batas ang bullying na physical, verbal, psychological, social bullying o exclusion, cyberbullying at gender-based bullying. Subalit ayon sa mga child rights advocates, magit isang dekada matapos maipasa ang batas ay marami pa rin paaralan ang nahihirapang maipatupad ng buo ang mga probisyon nito dahil sa kakulangan ng guidance counselors, mental health professionals, at child protection personnel. Ayon sa CRN at iba pang child protection organization, hindi sapat ang simpleng pagpaparusa sa mga sangkot sa bullying. Maraming batang nabubuli ang silas at sila rin mismo ay nakakaranas ng karahasan, kapabayaan o pag-aabuso sa kanilang tahanan at komunidad. Dahil dito, mahalagang makaroon ng counseling, behavioral intervention, psychosocial support at iba pang rehabilitative measure upang maputol ang siglo ng karahasan. Ipinunto rin ng Save the Children Philippines na ang mga batang lumalaki sa kapaligiran puno ng pananakit at pamamahiya ay maaari pa ring matutong ulitin ang parehong asal sa kanilang mga kaklase at mas mahihinang bata. Nananawagan ang mga eksperto at child rights advocates ng mga sumusunod na hakbang.
Palakasin ang monitoring at reporting system sa buong bansa. Dagdagan ang guidance counselors at mental health professionals sa mga paaralan. Siguraduhin aktibo ang Child Protection Committee sa lahat ng paaralan. Magpatupad ng mas mahigpit na pananagutan sa mga institusyon hindi tumutugon sa reklamo. Hikayatin ang mga magulang na makilahok sa mga programang pangkaligtasan ng mga bata. Paintingin ang laban sa cyberbullying sa social media at digital platforms. Isama ang mga komunidad at lokal na pamahalaan sa mga programa kontra bullying. Binigyan din ng mga eksperto na ang bullying ay hindi simple problema ng disiplina sa paaralan, kundi isang malawag na suliranin panglipunan na naapektuhan ang kalagayan ng pamilya. Impluensya ng kapwa-kabataan, kultura sa internet, kahirapan at mga umiiral na pagpapahalaga sa komunidad. Dahil dito, kinakailangan ang samang-samang pagkilos ng pamahalaan, mga paaralan, mga magulang at buong lipunan upang matiyak na ang bawat batang Pilipino ay ligtas, protektado at may pagkakataon lumaki sa isang kapaligiran malaya sa takot, pang-aapi at karahasan. So dito po sa mga bullying, alam mo nung anak ko nung maliliit pa, pag kami nang bubuli, pag uwi nila sa bahay, nagsusumbong mga anak ko sa akin eh. Alam mo ako talaga talaga sumusugot po ako bilang siyempre kumbaga maaga silang nawala ng father. So ako yun kumbaga kung meron na nakit sa anak ko, susugot talaga ako sa eskwelahan. Talaga pupuntahan ko yung teachers. Tapos, nung one time, nung nasa nursery pa yung panganay ko, tapos, syempre, binubuli siya ng kaklase niya. Tapos, pag uwi niya sa amin, umiiyak. Sa kesyo, binubuli daw siya. So, pumunta ako sa eskwelahan. Tapos, kinausap ko ang guro niya. Alam mo ba, sagot sa akin ng guro, "Ma'am, mga bata lang yan eh." Tapos, pagpasensya na lang, ganun ha. Sige. So, pag uwi ng anak namin, siyempre, ang anak ko spoiled ng lolo yan eh. Spoiled ng lolo and lola. Sabi ng lola niya, "Susunod, huwag ka uwi dito na umiiyak. Kapag ka sinuntok ka na kaklase mo, suntukin mo rin. O kaya kung ano ang ginawa sa'yo, gumanti ka. Huwag ka uwi dito na umiiyak." Tapos, ang alam mo, so I don't know kung after ilang days, ayan na, tumawag na naman ang school. Pinapapunta ako sa eskwelahan. Tapos, sinumbong naman ako, "Ma'am, yung anak mo, nang bully, nanakit yata doon sa batang nang bubuli sa kanya." Same bata eh. So, sabi ko, sagot ko sa kanya, "Di ba, kinomplain ko na yun sa'yo na binubuli ang anak ko?" Tapos, sabi mo, bata lang yan. Ay, bakit ngayon? Na anak ko ay lumaban. Tapos tinatawag mo na ako. Di ba sabi mo bata lang yan? So natural, bata din anak ko. Bakit pag anak ko naman ang gumanti doon sa nang bubuli sa kanya? Bakit anak ko naman ang inaano mo ngayon na ina-accuse mo na ako na anak ko ay nanakit? So hanggang sa ang nangyari, ang ginawa ng teachers, ang principal, hiniwalay na silang dalawa sa kumbaga isa nilipat sa ibang klase. So para hindi na maulit yung pagbubuli nung isa sa anak ko. So ganyan dapat bilang magulang, dapat alam po ninyo lagi kung ang anak po ninyo ay nabubuli. Kapag nabubuli anak nyo, pumunta kayo kaagad sa eskwelahan. Kailangan ipagtanggol po ninyo anak ninyo. Kailangan kausapin ninyo ang counselor nila o guidance counselor nila o kung sino yung namabahala sa ganito na may pangbubuli nangyayari sa school para malaman ng mga na eskwela na hindi porke yung anak ng bubuli ay anak payaman, tapos hayaan na lang ninyo yung sabihin natin na hindi mayaman o wala sa posisyon, hindi kilalang anak ng sikat na kung sino man yun, na yun kumbaga pinakatatanggol pa ninyo yung nang bubuli at sasabihan mo yung nabuli na, "Ma'am, pasensya na lang po." O ganyan lang, hindi pwede yun. So, may isang case pa, isa pang anak ko.
na syempre, syempre naririnig niya na yung kuya niya binubuli at gumanti. So ito naman, yung sa isang anak ko naman, na may nang bubuli din sa kanya, pero hindi siya nagsumbong sa akin. Ang ginawa niya, sa inis niya na lagi may nang bubuli, bumili siya ng chewing gum. Tapos, nung time nung binubuli siya ng ano man kindergarten naman yon. So, nagguya-nguya siya ng chewing gum. Tapos, yan inulit naman, binubuli siya. Ang ginawa ng anak ko, yung chewing gum niya, nilagay niya sa buhok nung nangbubuli. So, yung chewing gum niya, siyempre, dikit na dikit doon sa buhok. So, hindi na yan, kailangan talaga, pupunta na sa barbero para magpagupit. Kaya tendency, yung buhok niya, may uka na. So, pagdating no, nagsumbong sa akin ng eskwelahan. Sabi niya, yung anak po ninyo, ganyan ang sabi ko, bakit naman ginawa ng anak ko yun? For sure, may ginawa sa kanya. Tapos sabi na, mami, kasi lagi niya ako na binubuli. So, nabwisit ako, diligay ko yung chewing gum sa buhok niya. Okay, nung siyempre, nung nanda-school ako, tahimik lang ako. Pero pagdating namin sa bahay, tawa ako ng tawa. Tapos sabi ko sa anak ko, tama yun, marunong kayong lumaban. Huwag kayo papayag na kayo binubuli. Kaya dapat ganun din ang pero di ko tinuturo sa inyo na na maging ganun ang mga anak. Kaya sinasabi ko lang yung sample. Tapos may one time naman na may nang bubuli na naman sa anak ko. Tapos syempre nagsumbong ang anak ko sa akin. Alam mo ako bilang nanay, ay talaga, sabi nga ng mga in-laws ko ikaw talaga pagdating sa anak mo, talagang sumusugod ka, talagang ang tapang mo talaga. Kasi walang ama yan Ako lang ang nanay niya, wala siyang ama. Medyo na nga sila, medyo nung panahon na yun, kasi kamamatay lang ang father nila, medyo meron sila feeling of insecurity na bakit ibang bata may daddy, siya wala. So ako, kailangan ko maging tatay at nanay. Kailangan ko ipagtanggol ang anak ko. Alam mo anong ginawa ko? Pagdating sa school, sabi ko sa gwardiya, kailangan ko pumasok. Tapos pagpasok doon, during school hours yun pumunta ako kagad doon sa klase. Tapos tinawag ko tapos nag-complain ako sa principal. After ng principal, pinuntahan ko yung klase ng anak ko. Sinabihan ko yung teacher, bakit ganun? Bakit binubuli ang anak ko? Mali naman yon. Tapos alam mo dito, pag alis ko, sinabi niya sa anak ko, yung teacher sabi niya, mami mo bastos. O di syempre, pag-uwi ng bahay ng anak ko, nagsabi, mami, sabi ng teacher ko, bastos ka raw. Nung nalaman ko, balik ulit ako sa school. Sinabi ko, bakit sinabi mo sa anak ko na bastos ako? Ano gusto mo mangyari? Taga-simbahan pa naman yun, very religious yun. Tapos, ganun ang ginawa niya. After that, pag inulit mo pa yan, kung meron kang dapat sabihin, at kapag binubuli anak ko, wag mong papagalitan ng anak ko, at lalo na wag mo sasabihin sa anak ko, bastos ang mami mo, kasi ako ang makakalaban mo. After that, tapos na. Na magkasama kami sa same church. Di ko siya pinapansin. Alam mo, hanggang sa nakapag-graduate ng anak ko ng college, and then one time, nagsalubong kami sa simbahan. Alam mo, lumapit sa akin yung teacher, na para sa akin, nawala na yon. Sabi niya, ma'am, after nung pumunta ka sa school, sumugot ka sa akin, tapos sinabihan mo ako na bakit sinasabi niya sa anak mo, nasabi ko na bastos ka. Hindi na raw siya nakaroon ng peace of mind for how many years pagka naiisip niya yung time na yun. Tapos sabi ko, matagal na yun kinalimutan ko na. So, dala-dala niya yung pagkakamali niya. So, yan ang point ko. Kapag ang anak po ninyo nabubuli, kayo bilang magulang, dapat nandun kayo. Hindi yung nabubuli ng anak mo, tapos pag uwi na sa bahay, papagalitan mo pa. Sabi ko, bakit ka binubuli? Siguro meron kang ginawang hindi tama, kaya ka pinagtatawanan o ganun-ganon. Hindi dapat ganon. Dapat pupunta kayo sa eskwelahan, protektahan yung anak nyo. Kapag walang action ng school, eto na, papasok na itong PNP. Pumunta po kayo doon sa malapit na PNP at maggawa kayo
blatter, isulat po yung pangyayari at iligay po ninyo na yung anak ko ay nabubuli at walang aksyon ng eskwelahan, kinampihan pa yun ng bubuli. Ganun po ang gawin ninyo. Dahil ngayon, meron na po tayong PNP na pwede nyong puntahan. At ang PNP assigned na front desk, sila naman ang pupunta sa eskwelahan para mag-imbestiga. Kaya na magandang balita ko na ito po ay sinishare ko po sa inyo na dapat po kapag ang anak natin nabubuli, dapat dandyan po kayo palagi sa tabi nila. Kasi marami na po mga bata ngayon hindi na kaya yung pangbubuli. Di ba marami na nagpapakamatay? So, dahil hindi nila ma-express yung torture sa utak nila, yung physical, emotional, hindi na nila kaya. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya minsan mga bata ayaw pumasok, tapos pinipilit po pumasok, hindi mo naman alam ang tunay na dahilan. Kaya yan ang isang issue na sinishare ko po sa inyo na anong dapat ninyong gawin. Kaya muli po, ako po ang iyong agaran serbisyo lady na nagbibigay ng tamang impormasyon, tamang serbisyo dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Salamat po sa pag-follow at huwag niyo kalimutan na mag-subscribe dito po sa YouTube channel ko po dahil para lagi po kayo updated kung ano po ang meron akong bagong issue na pwede ko ma-share sa inyong lahat. Bye!